Ito pala yung agahan natin ngayon, isang cup noodles at kape. Kadalasan kasi hindi na ako nag-aagahan pag umaalis ako ng bahay sa umaga. Dito na ako kumakain sa opisina. I-raid natin yung laman ng drawer ni Tito Robert. Tito, anong laman ng drawer mo? Ito. Pagka wala ng baon, ito. Ay, biskwit. Tapos ito, importante ito. Just in case. Kagaya ko kanina, meron tayong cup noodles, si Tito rin meron cup noodles. Noodles. Ba, Yung baon ko. for lunch dito, anong ba ano? Nilaga. Sabaw. Sabaw. Kanin. Kanin. Tapos importante ito. Biskwit, pang tawid gutom. Tapos syempre, may pandesal tayo. Ayan, agahan yan dito. At prutas. Keso yan. Ito bagay dyan. Ayan. Ito bagay. Nakakagutom kasing trabaho natin na Tito. Nakagutom. So yan yung ginagawa ni Tito. Designer din si Tito. Wall panel designer. Pares kami. So, ayan. Yan ang ginagawa ni Tito sa isang buong araw. Yan. Tito, mamaya lakad tayo ah. Mamayang lunch, lalakad ba tayo? Kailangan maglakad. Hindi, lalakad siya natin. Yun. Okay Tito, see you later. A day in my life dito sa loob ng opisina o dito sa trabaho natin. Nag-i-start nga palang umaga ko sa pagbabasa ng emails. After naman nun, titingnan ko kung ano yung meron sa schedule natin para sa araw na to at sa mga susunod na araw. Doon kasi magdidepende kung gaano tayo magiging kabisi. So pag meron na nga tayong address or project na gagawin sa araw na to, doon na iikot yon hanggang sa matapos. Sana kung matatapos natin ngayong maghapon, pag hindi, itutuloy na lang the next day. Ganon umiikot yung ating buong maghapon dito sa loob ng opisina. Ano nga bang mahalaga para sa mga newcomers o mga baguhan o bagong dating dito sa Canada para ma-survive nila o maitawid nila yung mga unang buwan o unang taon nila dito sa Canada? Diploma ba o diskarte? Sa naging experience kasi namin ni Mrs. o sa naging experience ko na lang nung bago pa ako dito, para kasing nangibabaw sa akin yung diskarte. Kasi naalala ko, kailangan ko maghanap nun ng part-time work kasi nga international student tayo. So ang ginawa ko ay kahit ano na lang muna ng trabaho yung pinasok ko. Kasi kailangan kong dumiskarte. Marami kong inapalayan na related sa naging work experience ko abroad o sa Pilipinas. Walang tumatanggap sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi po pwedeng maging ganito na lang at iaasa ko sa aking work experience yung magiging kapalaran ko. I-set aside ko muna. Total, nag-aaral naman ako na para magkaroon ng diploma dito. Kaya ang ginawa ko ng mga panahon na yon, kahit ano na lang muna trabaho, kailangan kong dumiskarte para wag ko lang magalaw yung pambayad ng tuition ko sa buong pag-aaral ko dito. Hanggat maaari, yung aming emergency fund, hindi namin magagalaw yon. Kaya anong nangyari, ayun, dumiskarte tayo kahit anong klaseng trabaho. Eto nga at maganda na naman ang panahon namin dito sa Oco Talks at lunchtime namin, katapos lang namin kumain ito nang magyaya si Tito Robert na maglakad-lakad muna kami bago bumalik sa trabaho. Lunch break namin, sama ko si Tito Robert. Hello! Hobby na namin to pagka lunch, tapos Oo. maganda yung panahon gaya nito. Kailangan kasi may oras tayo sa paglalakad kahit saglit lang. Maghapon kami nakaupo eh. So yun, tatanungin natin si Tito Robert kasi may mga nauuso ngayon na Tito, yung mga diskarte o diploma. So dito sa Canada Tito, ano bang mahalaga? Diskarte o diploma? Sa iyo lang sa opinion mo lang. Parehas mahalaga yun. pero kasi ako
inhinyero ako sa Pilipinas na pumunta rito. That was way back 25 years na yata yun, matagal na. Tagal na pala. Nauna na kami dito. Pumunta kaming ako ang principal applicant. So ang tawag noon, independent immigrant. Kumbaga skill yun. Nadala ko yung pamilya ko. So anyway, kasi ang tanong doon sa diskarte o O diploma. diploma. Marami Siyempre. kasi kung napapanood sa Facebook dito yung mga tanong-tanong nila. Oo. Siguro parang case to case basis. Pero nandito tayo sa Canada eh. Ano bang sa tagal mo dito? Siyempre marami ka ng experience. Yan tatanong ko sa'yo. Diskarte ba o diploma para tumagal ka dito o makapunta ka dito sa Canada? Ganito ang kwento ko ha. Kasi yung pagdating ko rito, siyempre naasahan kong makatrabaho ng maganda agad. Pagdating ko dito, ang una kong trabaho, ay kasi wala masyadong trabaho eh. Mhm. So ang una kong trabaho, yung nagkakat ng karne. Butcher. Parang Parang ganun. butcher, pero meat processing plant yun. Ang haba na pila. Tapos kung ilang baka yun sa isang araw, siguro mga 500 baka, dami. As in, Tapos kakatayin nyo lang. kakatayin. Pero ako doon sa taga-proseso, taga-cut din. Kasi sabi ko, anong gagawin ko? Kung mag-aantay lang ako ng yung tamang opportunity, kailan pa? Kasi wala nang masyadong trabaho. Wala naman kaming malaking perang dala. Siyempre may anak din akong isa noon. Tuloy, trabaho. Pero in the back of my mind, hindi ito ang trabaho kong pipirme. Siguro abutin ako ng 1 taon dito, okay na ako. Kung wala talagang mahanap. So ang goal ko, mag-aaral para makapag hanap pa ng mas magandang trabaho. kasi ang sinasabi nila Canadian experience. Pero paano ka makaka-experience kung hindi ka naman i-hire? Totoo. So ang ginawa ko, sige lang. Hindi naman ako mapili. Nag-aral ako sa yung kumbaga 2-year course, parang si Joe. Parang ako. Oo. 2 years. Pero yung fast track yun, yung noon kinuha ko lang ng 6 months. Sandali lang. Mabilisan. Diba? Oo. Anong As in kinuha mo? full-time. Ito, related sa... Kinuha ko yung engineering drafting and technologies. Mhm. Sisiw sa akin yun kasi engineer syempre, ka sa Pilipinas, di ba? Oo. So ayun, hindi agad-agad nagkatrabaho, pero in short, mga after 1 year and a half, Mhm. nagka-break ako. Doon sa kumpanyang pinapasukan kong nagkakat naman kami ng packaging ng foam. Kinuha na ako na draftsman. Tapos tuloy-tuloy nag-aral. Yun ang So- yun ang mas importante, kailan dumiskarte ka. So di bali sa'yo tito ang nangyari, diskarte muna. Pagka Oo. nakadiskarte ka na, siyempre kailangan ng diploma. Oo. Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo para kung engineer ka sa atin or professional ka sa atin, Oo. kailangan mo kahit paano i-upgrade yung sarili mo. Yun nga yung kung pagkukuha ka kahit certificate o diploma Oo. para makasabay ka dito. Ganun Oo. yung nangyari. Ganun nangyari kasi kung hindi ko inisip yun at nagtrabaho na lang ako sa meat plant o kung saan. Oo, kung kumbaga kung nakontento ka na sa Oo. diskarte lang na okay na ako sa ganito, Wala. baka hanggang ngayon Ngayon, ganun pa ang ganun trabaho. pa rin. May kilala ko, ganun katagal katrabaho, 20 something years na. Yun ang ginagawa niya. So sabi ko, although siyempre, matagal na rin siya, marami na rin siyang benefit. Pero ibig sabihin, maganda yung trabaho, nakaupo, nag-iisip, kung anong napasok ko sa, ginagamit ko yung pinag-aralan ko, yung utak ko, hindi lang sa mas malaki na sweldo, siyempre. Yun. So ganun nga, para dun yung take, ako din ganun yung take ko. Para sa umpisa, para makasurvive ka dito, syempre kadadating mo pa lang yung mga experience natin talaga or yung pinag-aralan sa Pilipinas, hindi pa natin magagamit. So para makasurvive tayo dito, kailangan muna natin dumiskarte. Yeah.
Tapos pagka nakabuelo na tayo at gusto na nating ituloy kung ano yung meron tayong career, kuha tayo ng upgrade ng konti, kuha ng diploma, gaya nung ginawa ni Tito, gaya nung ginawa ko. Ayun, ito na kami ngayon. Yeah. Medyo nakakasabay-sabay na kami sa field natin na Tito. Oo. Nagagamit na namin yung kung ano meron kaming background sa Pilipinas. So, yun lang Tito, masasabi Yan. mo? Basta never give up. Sabi nga nila eh. Never give up. Mahalaga pa rin yung diskarte dito Diskarte. para makasurvive, lalo dito sa Canada. Yeah. Siyempre, daming bills. Daming bills. Siyempre, number one yan eh. Kaya kailangan natin may diskarte kahit paano. Pero wag tayo makukontento na hanggang ganun na lang. Diba? Aha. Kung may pangarap pa tayo, tutulungan din natin yung sarili natin. Tama. Ayun lang. Okay. At kami maglalakad-lakad muna. Sana makadalawang rounds tayo dito. 2 rounds. Oo. Sige, kakayanin. Sige. See you guys. See you to next vlog.